Hi, I am Dr. Mama Demabid, and this is the reason why I choose this person na bigyan ko now so casket. And I choose my mother because she's the one na pinaghuhugutan ko ng lahat. And siya lang po yung kaisa-isa kong sumuporta po sa lahat ng bagay na narating ko po ngayon. Uh, Back then, when I was 5 years old, iniwan na po kami ng aming papa kasi may ibang pamilya na po siya. But my mom's still there for us. Kasi kami ng mga kapatid ko po. And siya lang po mag-isa tumaguyod po sa amin since my father left me and my brothers and my mom. So, uh, very meaningful po sa akin yung paggawa po nito. And why I choose purple po kasi this is symbolized as a woman empowerment kasi si mama po ay isang independent person po. Uh, Simula po nung iniwan po kami ni papa is siya lang po talaga yung nag-sacrifice and nagtrabaho po para mapag-aral po kami magkakapatid. And I was so blessed po na may magulang po ako na katulad niya po. So, this basket serve as a appreciation and thankful gift po para pasalamatan ko siya sa lahat po ng ginawa niya po sa amin magkakapatid. And now, she was OFW. Nasa Kuwait po siya ngayon and 9 years na po simula nung last nagkita po kami kasi nung nag-abroad po siya is I was 10 years old and now I'm 19 years old po. And simula nun po is isang beses ko lang po siya ulit nakita last 2022 or 2023 ata. I was senior high school po, umuwi po siya but bakasyon pa po. But sinulit ko po yung araw na nung umuwi po siya dito sa Pinas. And when I was in airport, yung sinundo po namin siya, akala ko di po ako iyak kasi sabi ko bata pa ako noon and sabi ko matanda na ako ngayon. And so sabi ko I'm strong enough na i-hold yung emotion ko. But then nung nasa airport na kami, nafe-feel ko na yung presence niya but ginahold ko talaga yung emotion ko simula nung nakita ko na talaga siya. And bumaba na ako ng sasakyan ng friend ng kuya ko kasi sinunod namin siya. Pagbaba ko po is ako po talaga yung unang tumakbo sa kanya. So hagulgul po yung iyak ko. I was remember ko po yun. So yeah, doon ko po na realize na kahit sobrang hold ko ng emotion ko, kahit sobrang tapang ko kasi 5 years na po akong namumuhay mag-isa here sa city po. Kasi po nagkawatak-watak po kami ng aking mga kapatid kasi may mga sarili po silang buhay and nag-aaral po sila. And iba-iba po kami ng lugar na pinag-aralan. Yung isa po ay nasa Davao and isa po yung nasa province namin. And ako po is nasa Cotabato City. But then, hindi po yung hadlang para magkakasama po kami that day po na sinunod namin si mama. And yeah, very emotional po talaga ako that time. So since nag-boarding house po ako dito simula nung senior high school, grade 10 po ako. So I nasa 15 or 14 pa po ako noon. So 5 years na po ako noon live dito sa Cotabato ng mag-isa po. But my mom still supporting and financially, yes po, siya po yung nagpo-provide ng mga needs namin and mga wants namin. But guys, very maka-homesick din po sa city. But yes, laban lang po kasi sabi nga nila lahat ng bagay is may dahilan and nabubuhay ka po because you have purpose po para mabuhay. So, yun lang po guys. Thank you for watching.